Magandang araw kalapatids. Ngayong araw, isi-share natin yung mga konting kaalaman natin tungkol sa pag-iibon. At isi-share ko rin sa inyo yung mga konting achievement natin kung paano natin sila nagkuha. Tara! Magandang araw kalapatids. Andito po tayo ngayon sa sa tindahan namin kasi ito yung area na mas tahimik at naririnig natin yung boses natin ng maayos. Bali, bago tayo magsimula kalapatids, please pa-subscribe naman sa YouTube channel natin. Pag-comment, share, and click the notification bell para lagi kayong updated sa video natin. And now kalapatids, ako nga po pala si Saddam Muhammad o mas kilala sa pangalan Asintado Loob. Nagsimula tayo mag-alaga kalapatids taong 2013. Puro native pa lang sa time na yun. Fancy. Bali yun nga, napapansin natin kalapatids na yung mga kasama natin nagsisimula sila mag-alaga ng racing pigeon. Sa racing pigeon, napansin ko na mas suspense, mas excitement yung pag-aalaga ng racing pigeon dahil sa pagbitaw sa mga malalayong lugar, akalayan mo nakakauwi sila ng ganong kalayong lugar. Bali yun nga, nagkapag-isip tayo, pinasok natin ang larong karerang pigeon racing. Nag-alaga ako 2014, native nga lang yung mga alaga natin, 2014. Bali, 2015 nag-alaga tayo, mga online na. Sumali tayo 2015 sa club, CRPC, unang club natin. Kahit pa paano, number 1 pa rin yung club natin na CRPC. And then, naglaro tayo fundraise, kinapawan lang. Ayun, nakapag 20 placer pa rin tayo kahit pa paano. Kasi wala pa tayong kalaman doon, nagpapakain lang tayo, makakain lang, okay na, masaya na tayo, lalo na bumuo yung kalapati natin. Bali, 2016, derby na, breeding season namin. Bali, ang problema, wala akong breeder na maayos. Ang nangyari, nagkataon, tumigil yung kasama natin sa club na si Medyo. Shoutout sa'yo, boss Medyo. Yan, tumigil siya, na-acquire ko yung ipon na 3 pares sa kanya. Yung isang pares, pinalabas ko rin. Bali, yung 2 pares lang ang kinukup ko. Yung isang pares galing kay Brad Prince Ryan. At yung isa naman is galing kay Eric Drake Love. Tapos yung isang Taiwan is galing sa Manila. Pero na-acquire natin ng kay Medyo. Bali yun nga, naka-acquire din tayo sa isang kaibigan na sensor na Blue Bar. Ayan siya. And then, yun, nagsimula tayo mag-breeding. Nag-breeding tayo 2016. Ayun nga, na may ibon tayo sinali sa CRPC 2016. North Race yun. Compostela Valley. Ang first lap namin doon is Davao City. Ang second is Tagum. Ang final lap namin is Compostela Valley. Sa first lap, okay naman yung pauwian. Sa second, medyo tagilid. Pagdating sa third lap, ayun, cut-off kami lahat. Pero kahit ganun pa man, nag-cut-off kami lahat. Nagawa pa rin natin magpa first placer. Unang pauwi pa tayo nung time na yun. Kahit na wala pa tayong kalaman, hindi pa natin alam kung ano yung mga sistema ginagawa. Wala pa yung alagang magaling, hindi pa tayo marunong manood nun. Kasi wala pa tayong maayos na cellphone nung time na yun. Bali, ito pala yung ibon na trophy na nakapag first placer sa atin sa sa Compostela Valley. Ito nga po pala siya. Ayan. Hindi ko akalain na makapag first place rito kalapatids. O yan, siguro nag-dial na sa ibon,
Kaya umuwi siya nung time na yun at nauna makapag-clock. Kasi wala tayong kaalam-alam. Makapakain lang, makapainom lang, okay na. Bali, ito yung first achievement natin kalapatids. First clocker. Sa Compostela Valley, cut-off kami lahat. Nagawa natin makapag-first placer. Ito kalapatids. Bali, 2017, nagsubok tayo. Sumali tayo sa fundraise Jensan City, kalapatids fundraise. Hindi rin natin akalain na sa fundraise na yun, 186 bird, magna number 1 tayo. Ayan. Oh my God! Ayan, kalapatids. Dahil dito kalapatids, kapag nakuha ko itong pwesto na ito na, naging down payment ko ito. Yung panalo nito is naging down payment dito sa pwesto na ito. Ito is, ang parents is galing kay Eric Drake, yung nanay galing kay Medjok. Kaya shoutout pa rin sa iyo, Sir Eric Drake, pati Sir Medjok. And dahil sa inyo, nakuha ko yung ito, pati itong pwesto na tinatayuan ko. Second achievement natin ito kalapatids. At ito naman yung pangatlo. Ayan. Itong pangatlo is half sister niya, half brother niya yung champion natin sa Jensan. Crackpit ito pa rin ito kalapatids. Ito po yung solid na linyada natin is crackpit ito galing kay Eric Drake po. Ayan. Kay Sir Eric po. Ayan. Third overall champion. Fundraise Magkilala North Cotabato. Ito yung time na unang magpalaro ang CPFC. Ayan. Malaking alaala ito sa CPFC kasi unang laro, fundraise, ito 2018, nagsimula ang CPFC. Bali ito nga, nakapag-third overall tayo, kahit pa paano. Third achievement natin ito kalapatids. And then, ito si Daisy. Ang problema, ayan, nasira na. Nahulog ng pusa o inabol siguro ito ng falcon mo. Ayan, wala na. Wala yung butsi niya. Bali, ito yung 4 achievement natin. Second overall sa sa Kidapawan. Kidapawan. Kapag second place sa CPFC pa rin tayo, second fundraise ng CPFC. Ayun. Ito yung pang 4th achievement natin kalapatids. 2018. Bali, taon 2019, doon tayo humakot ng award kalapatids. Yung natin nakalain sa taong yon is marami tayong makukuhang trophies. Pulling winner tayo, side bet winner, at doon din nakilala yung ibon natin na si 977. Ayan. Crack 52977. Anak mismo yan nung kay Sir Eric Drake pa rin. Na-cruise ko siya sa Pure Sensor Taiwan. Ito siya kalapatids. Ito yung nakuha niya. Ito siya kalapatids. First overall siya sa CRPC 2019. OB category. Ayan. First overall. And then second overall naman siya sa CSP Samal Island. Sa Samal Island, tayo po yung sa Tulat Race, tayo po yung nakapag first overall, second overall, third overall champion. Hindi natin nakalain na sa taong yun makukuha natin yung 1, 2, 3. Sa dami ng naglaro, nakuha natin yung 1, 2, 3 overall. Oh my God! And then, ito naman yung special award ni 977. South Verde Race Fastest Bird. Ito, pangatlong trophy ni 977. And then, ito naman yung isa. Ayun, Fastest Bird pa rin siya sa CRPC. Ayan, Fastest Bird. Fastest Bird 2019. Ayan, dalawang Fastest Bird natin. And then, ito, lap winner pa siya sa
CPFC OP category, lap winner. Ayan. Lap winner, side bet winner, and then pulling winner. And then sa CRPC, ganun pa rin, first placer pa rin tayo sa CRPC Kalapatids. O ayan o, si 977 pa rin ito. Yan. And then, itong isa, King of South. Ayan. Yan, nagpalaro si Sir Rakda Bagsik sa Cotabato. Nagbitaw kami sa Chinsan. Bali ito nga, nakapag second overall si 977. Ito po, 7 trophies po galing kay 977. Yung ipon natin, ang si 977 is 13 times pulling winner and then 5 times side bet winner. Ayan. Oh my God! Ngayon po yung kalapatids na ito is wala na kalapatids. Wala na dahil sa sobrang tiwala natin sa ipon na ito, sinali-sali pa rin natin sa mga iba't ibang club hanggang siya ay nadisgrasya at hindi na nakauwi. Davao West po yun, hindi na siya nakauwi dahil po sa siguro hanggang doon na lang talaga siya. And then, ito rin po pala anak din ni 977. Ayan. Ito po yung nakapag first placer na first overall natin sa Samar Island, anak mismo ni 977. Ayan. So, kalapatids. And then, ito pa pala yung isang natin, isang naghakot award din sa atin, si Liit. Ayan, yan siya. Ito kalapatids yung trophy niya. Ayan, si Pepsi lap winner po siya YB category. Si Pepsi YB lap winner. Pulling winner, pati side bet winner din siya nung time nito. Kaya mahal po ang ipon nito. Ang parents nito is puro sensor Taiwan bird po. Oh my Puro sensor God! Taiwan bird po. Pero now, nasa mga kaibigan na natin sa Malabang area, Marawi area. Doon na po napunta yung mga parents nito. Ito po yung isa sa trophy ni Lead. Lap winner po siya, side bet winner, pulling winner. And then, ito po. Yan. Nag-third overall siya sa Samar Island, si Lead. Ito siya. Yung plate niya, andito rin po yung plate. Nahulog lang. Ayan. Third overall. Samar Island, Tawid Dagat po ito. Kasi ito yung time na nag 1, 2, 3 tayo. Ito naman yung isang trophy niya. Ayan. Kalahin mo sa 3 laps race namin sa CPFC. Nag 6 overall pa siya. Ayan. Container sana ito po first overall. Pero ang nangyari, nagkataon, nag-cut off siya sa final. Bali, ito lang siya. 6 overall lang nakuha natin. Kung hindi lang siguro ito nag-cut off ng final, panigurado siguro, pasok pa rin tayo kahit na 700 lang yung speed natin. Kasi malakas po yung speed ng ibon na ito. Matagal lang siya pumasok pero okay na. Matagal siya, mabilis naman umuwi. 6 overall siya dito. And then, ito naman, nakapag third placer pa rin siya sa King of South Race, ni Sir Bagsik Rakdab. Nag first overall po pala dito si Boss Mansawi Pagayawan, shoutout sa iyo. Yan. Nag first overall siya dito, nakuha natin yung second, third, fourth placer po tayo nung Rakdab Bagsik. Ayan po. Yan po pala yung achievement natin. Pati yung mga certificate natin, andyan pa rin. Tinago natin kasi kahit pa paano kung sakali mag-stop tayo sa pag-ibon, pero sana hindi tayo titigil sa pag-ibon na to dahil ito na yung hobbies natin. Ito na yung nakasanayan natin. Simula noon hanggang ngayon.
Bali nga pala, sa pagkukondisyon ng ipon ko pala, magsisimula ako sa breeder. Ayun, magpapapurga ako. And then, pagkatapos, flushing, vitamins, recovery, reload, pwede, multi-light, any light, basta yung ano ganin niya sa... Basta yun yun. Minsan gumagamit din ako na powder dextrose. Yun ang hindi mawawala sa akin yung powder dextrose po. Hanggang sa magka-recover. Bali yun nga, saka ako magsasalang sa 2 to 3 weeks, nagsasalang na ako for breeding season. Yun. Kasi okay naman yung breeder natin sa 2 weeks o 3 weeks, pwede na yun siguro mag-pair. Pwede na yun ipag-pares kasi okay naman siguro yun. Bali sa pagpapakain natin, pagpapatuka natin is nagpapatuka ko minsan 8 a.m., 9 a.m., and then 3 a.m. to 4 p.m. to 4 p.m. Patuka, painom is lang, sa Saturday is apple cider, Saturday. Bali sa Sunday is nagbibigay ko ng probiotic, Monday clear water, Tuesday nagbibigay ko dextrose powder. Kung walang dextrose powder, multi-light pwede. And then Tuesday, Wednesday. Pagdating ng Thursday is nagbibigay ako ulit ng probiotics. And then Friday clean water na. Ganun lang, Monday to Friday, yan ang pinapaikot ko sa patubig ko. Bali sa feeds naman is, pag nagbi-breed ako, ang ginagamit kong patuka is breeder mix. Ginamixan ko lang siya ng Integra 3 para mas madali lumaki yung ibon natin, yung YB natin. Integra 3 yan ang hindi mawawala sa sa mix natin sa patuka, sa mga YB, sa mga hinakay. Bali kung kung wala pang derby, hindi muna ako masyado nagpaparonda. Minsan na siguro sa isang linggo magkaisang beses na ako magpaparonda sa pag walang derby. Bali pagdating ng derby, 2 months, 3 months is 3 months to rest. Nagka-cutting na ako ng balahibo ng ng pakpak ng kalapati. Ang gina-cutting ko lang is yung 5 feeders niya. Yun ang gina-cutting ko after 1 week, saka ko binubunutan yun. And then pagdating ng mga 45 days, yun, 45 days na pumipitik na sila, rumoronda na. Ang purpose nung pag-cutting ng pakpak ng ibon is para pagdating ng derby, hindi sila malalagasan ng pakpak dahil kailangan masyado yung pakpak ng ibon natin. Lalo na yung 3 feeders nila. Yan. Yan ang importante sa lahat, yung 3. Yan ang pinaka-kailangan para maganda yung pauwi natin. And then sa conditioning naman ng mga flyer natin is kailangan lang natin magpurga pa rin, flushing, vitamin sa patubig. Minsan nagbibigay ko na pagkatapos ko sila ipurga, pinapatakan ko sila ng reload. Yun, reload. Reload, kung walang reload, pinapainom ko sila ng dextrose powder, Excelite. Yun. And then, after natin mapurga, ma-reload, bigyan natin siya ng pang-flushing naman after 2 days, magpa-flushing na tayo. Nagpa-flushing ako, halimbawa Monday, nagpa-flushing ako. Then sa nagpa-flushing din ako sa Thursday. Pagkatalong beses lang ako magkapag-flushing kalapatids. And then saka, yun, pagkatapos doon, okay na kalapatids. After 1 week, saka ko sila pinapalipad, pinaparonda. Sa YB nga pala kalapatids is nagpaparonda ako is 3 months na ibon, saka ako pinaparonda kasi iniingatan ko na mawala, mag-low fly sila kasi sayang naman yung mga YB natin kalapatid. And then pagkatapos ng ronda is ayun nga kalapatid, yung viewing, siyempre mag-viewing muna tayo sa mga YB. 35 to 45 days is viewing lang yan sila
Pagdating ng 50 days, nagpapakwala ako tanghali yung mainit masyado para iwas low fly po tayo kalapatids. And then, pag 3 months na yung ibon, saka tayo nagpaparonda. Pinabatak natin muna sila sa ronda bago natin sila isasabak sa training. Ang ibon, bago ko sila tinitrain is tinitrain palipad sa malayo. Dapat is rumurunda muna sila kahit na mga 30 minutes lang. 30, 40, 20 a day. Sa umaga, hapon na ako nagpaparunod, 2 beses lang. Bali yung minsan pag bitaw sa kanila, pag ronda pa lang is tumatagal sila, akala mo nawawala na sila kasi sa ganda ng ronda nila, doon mo maibibis na pwede na sila i-train. After 3 months, pagdating sa 4 months, yun, nagsisimula na tayo mag-train. Pero malapit lang na, siguro is nasa 25 km ang una nating train sa ibon natin. And then yun nga, hanggang sa step by step na. Huwag din silang biglayin itapon kalapatids dahil sayang yung kalapati natin. Ilang buwan natin inalagaan, ilang buwan natin binibigyan sa kanila yung oras nila. Bali, isang tapo mo lang sa sa wala namang kwentang paliparan. Okay lang sana kung club train kay pwede. Bali sa club train kalapatids, hindi ako naglulod sa first lap and second lap. Sa third lap lang ako naglulod dahil iniiwasan ko na baka hindi pa masyado sabay-sabay yung lipad ng mga ibon ko, baka mawala. Ayun, sayang. Bali sa third club train, nagsasolo club train lang muna ako kalapatids. And then pagkatapos nun, third club train, doon ako nagsasampa ng ibon. Bali yun nga kalapatids. Kasi nga pala kalapatids, bagong lahat, gusto ko nga pala i-share sa inyo na sa pagkakalapati po pala is kailangan may tiyaga. Tiyaga. Kasi kung wala kang tiyaga, wala ito sila, wala. Kailangan talaga yung tiyaga, time, and then sa karera naman is dapat huwag kang mahinayang na natalo ka ngayon, natalo ka sa susunod, at matatalo pa sa sunod. Dahil hindi laging talo, minsan baka sa'yo na yung swerte. Yun. Kasi kailangan pa rin talaga yung swerte. Andun pa rin talaga yung swerte natin kalapatids. So, sa bloodline naman kalapatids is, sa akin is 50% ang bloodline ko and 35 yung conditioning, 15 lang yung swerte para sa akin. Dahil ang swerte kasi kahit na 1% lang ang swerte, basta may pumasok pa rin sa'yo na swerte, ayun, pasok ka pa rin. Kailangan pa rin yung swerte kalapatids. Ayun, ito pa ang isa. Kalapatids, hindi porke natalo kayo ngayon, titigil na kayo kalapatids. Huwag. Dahil, siyempre, baka hindi nyo pa panahon para manalo. Pero sa sunod, subukan nyo pa rin. At kung hanggang sa makunin na yung gusto nyo. Kasi kung sabi nga ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay isang umaayaw. So, ganun kalapatids. Good luck. Salamat sa panonood. Please subscribe, share, comment, and click the button para lagi kayong updated sa video natin. Salamat kalapatids!